Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you! O, Jimboa! Kamusta naman kayo mga buweks? Maraming salamat sa mga nanood sa inyo ng ating pa-live kanina. Ayan, no? So, ayun. Hello po sa mga nanonood dyan. Mga 1 million viewers. Sana po ay nakasubscribe na kayo dito sa aking channel. Click nyo na rin yung notification bell, no? Para lagi kayong ma-update, ma-notify ni YouTube. And like nyo na rin ito para hindi kayo ma-stroke dyan, diba? Charot, diba? Galaw-galaw, ganon. Like lang ng like, ganon, diba? Libre lang naman yan, diba? Anyway, mga buweks, wag na tayo magpa-chumpik-chumpik pa, no? Ibuga na natin ito. Nakakaloka naman ito, mga buweks. Nakakataba lang ng puso, no? Para sa akin, bilang isang Pilipino. Ito lang naman, no? Si Miss Earth Water 2024 na si Bea Melan Windorski. Hindi naman maikakaila sa ating lahat na si Bea ay half Filipina, diba? Nakakatuwa naman yan. Ito ha, ang sabi dito, we can expect to see more of Miss Earth Queen Bea actively involved in advocacy work in the Philippines in the coming months. O, diba? The newly crowned Miss Earth Water 2024 has announced her plans to settle permanently in the country to further her advocacy efforts and immerse herself in learning the Filipino language. Kudos naman dito kay Bea. Nakakatuwa naman ito, no? You know what? It reminds me of Arbony Gabriel, no? Sino ba naman ang hindi mai-in-love sa Pilipinas? Di ba? Kapag ikaw talaga kahit na foreigner ka, napunta ka sa Pilipinas, siyempre kasama na diyan yung mga opportunities, di ba? Siyempre, she created her name, di ba? Si Bea, ganun din si Arbony Gabriel. They created their names, di ba? Sa mundo ng pageantry. Ang gaganda nitong mga ito. May career yan sa Philippines. And aside from that, yung hospitality ng mga Pilipino, yung food natin, yung mga beautiful places, islands, sino ba naman ang magpapaimbornal sa Pilipinas? Kahit na mga ibang lahi, nai-in-love sa Philippines. Diba? So, ito lang ha. Well, half Filipina siya. So, alam mo yun, karapatan niya na, alam mo yun, tumira sa ating sariling lupa or bansa, diba? Ang sabi niya dito sa post niya, kudos sa iyo, Bea. Natutuwa ako sa iyo. I'm moving in the next few months permanently to the Philippines. It's because of Miss Earth. I want to continue my climate advocacy work here in the Philippines, and also it's always been my dream to learn not only Tagalog but Ilocano, kasi Ilocano itong yung kanyang roots, no? Si Bea. So ang swerte nyo mga Ilocano shoutout sa inyo. The language of my mother's people. And I think it's important to do that through language immersion by living here, diba? Well, sa totoo lang, no? Ako may anak ako. Siyempre, yung anak ko, ako lang nagtatagalog dito. So, hindi ko naman maisusubo lahat ng lengguwahe ng Pilipino sa anak ko. Although yung anak ko, nakakaintindi ng Tagalog. At saka mayroon siyang mga ibang alam na Tagalog. Medyo dumadami-dami na nga eh. So, ngayon, alam mo yung mga parte ng katawan, tenga, ulo, tuhod, paa, ganyan-ganyan, no? And alam niya rin pag sinabi kong patayin mo yung ilaw, kunin mo yung ganito, doon sa kwarto mo, doon sa cabinet, mga ganyan-ganyan. Alam niya yan. Pero hindi niya lang alam sabihin. Iba pa rin talaga pag surrounded ka na mga kapwa mo Pinoy. Kasi kumbaga meron niyang kumbaga may maraming nagsasalita ng mga Pilipino sa bahay niyo kung gano'n, tapos meron kayong, alam niyo, anak na bata, no?
So, siyempre ang maa-adapt niyang mga batang 'yan, yung English dito sa Australia kasi mas expose 'yan sa mga puti o let's say sa mga Australians kahit na hindi puti 'no, kasi iba-iba naman dito, eh. Hindi naman porke ano Australian kailangan puti na, siyempre diverse kami dito. So, ngayon dito sa Australia, kapag hindi gano'n yung kalaki yung amount nung nasa pamilya mo, halimbawa sa bahay niyo 'no o kaya sa compound niyo. So, talagang mangunguna yung salitang Ingles sa inyong kamag-anak 'no or sa inyong anak. Katulad na lang yung partner ko siyempre Inglesero yun, eh, Australian yung pinanganak dito. So, ngayon, eh, lagi silang magkasama halos kaysa sa akin kasi ako yung trabaho ko alam niyo na, 'di ba hapon ako nagtatrabaho hanggang gabi. So, ngayon hahatid ko sa umaga yung anak ko sa school, hindi ko na siya makikita ng ano, well, makikita ko siya minsan 'pag gabi na, ganyan-ganyan o kaya 'pag gising pa siya. So, sila lagi talaga yung magkasama and then weekends, nagwo-work ako. So, talagang whole day magkasama sila. So, alam mo yun, mga kaibigan nung asawa ko, eh, mga Inglesero siyempre. Dito pinanganak, dito siya lumaki. So, mga Inglesero yung kaibigan niya. So, ayun din yung mga nakakasama ni Gabriel, no? Pag ano, pag wala siyang pasok sa school. So, talagang Ingles yung kanyang number one language. So, kung marami lang kami mga Pilipino dito, eh, matututo talaga yan ng bonggang-bongga. So, ganun din siguro yung nangyari dito kay Bea Milan Windorski. So, hindi niya natutunan maigi or may alam din yan for sure, no? Sa salitang Tagalog or Ilocano. Hindi lang siya fluent, no? Gusto niyang matuto at gusto niyang magpursige. Nakakatuwa. Saludo sa iyo ha, Bea Milan Windorski. And congratulations na rin. Alam ko hindi naman makakarating sa ito, no? Pero sa ating mga kababayang Pilipino, ayan, congratulations to you dahil nanalo ka ng Miss Earth Water 2024 at nasaksihan namin yan, no? So ito lang, no? Enjoy your staying here in the Philippines, our country, dahil bansa mo rin yan, taga dyan ng nanay mo, may dugo kang Pilipino, so karapatan mo yan, no? And continue being a queen as Miss Earth Water 2024. Ito ha, sa totoo lang, it's such an exceptional decision. You found another home. Hindi ko sasabihin you found a new home. Kasi, di ba, kung tutuusin, yung home mo talaga sa US, no? Sasabihin ko na lang na you found another home, di ba? Hindi ko sasabihin new home kasi home mo na yan talaga, no? Hindi ka lang siguro nagpupunta noon. Well, welcome to the Philippines. Isa sa pinakamagandang bansa sa Asia. Nasa Pilipinas lang naman yan matatagpuan. And of course, you belong there sa mundo ng powerhouse, sa mundo ng pageantry. I mean, isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo ng pageantry. Powerhouse country, di ba? So you deserve it, girl. No? Ito lang nararamdaman ko Sa totoo lang mga buweks, no? Tingin ko itong si Bea, siyempre, line niya na rin yung ano line niya yung pageantry, no? Sa tingin ko, isa rin sa mga plano nito, baka may plano itong lumaban din ng beauty contest sa Philippines to represent the Philippines. Iba pa rin kasi ang mga Pilipino talaga pagdating sa beauty pageants, 'di ba? Iba tayo pag ganito yung ano, yung sumusuporta sa'yo, ibang-iba talaga mga buweks. Sobrang ibang-iba kumpara sa mga ibang hindi naman sa pangano, sige sabihin natin Thailand, Indonesia, pero iba pa rin yung amount ng mga Pilipino sa Pilipinas, lalo na yung mga beauty pageants, 'di ba? Yung mga beauty pageant supporters. 'Di ba? Alam natin 'yan, lalo na yung mga vloggers, yung mga pageant pages, tayo ang may pinakamarami. Alam niyo ba, ito kung hindi niyo pa alam, no? Trivia ito. Sa buong mundo, ang mga Pilipino ang may pinaka-highest na talaga namang nagtatagal sa telepono or sa internet. Ayan ang ano ngayon, survey, no? Kahit nung matagal-tagal pa, mga Pilipino talaga ang nagbababad sa internet, sa mobile phone, sa computer, no? Lalong-lalo na sa beauty pageants. Nakakaloka in terms of beauty pageants, no? So sa tingin ko, itong si Bea Windorski, may plano itong ano, sumali ng beauty pageant sa Philippines, no? At saka very, very deserving. Ang ganda-ganda nito, no? Well, sana lang i-continue niya yan, no? I think 1 year pwede na siyang sumali ulit. Pwede sa Miss Universe Philippines, to be honest, no?
or Miss World, ganyan. Miss World Philippines, palong-palo itong si Bea. But anyway, mga bweks, ito nga, nakakaloka ito sa live natin kanina, no, nag-live tayo sa Miss Cosmo World at medyo na-bore ako ng konti, kaya pinutol ko yung live natin at natutuwa naman ako, nagbalik kayo after few minutes sa sumunod nating live, ang Mr. World. Pero pag-uusapan natin yan mamaya, no? Congratulations naman kay Miss Cosmo World Philippines na si Sam Acosta. She bags the second runner-up title of Miss Cosmo World 2024 held in Malaysia. Nakakatuwa naman ang ating Reyna. Congratulations to you, Miss Philippines, for 3 successive years. Now, nakakaloka ito. Diba? Tignan nyo The Philippines delegates bagged a spot in the top 3. The best finish was in 2022 when Meiji Cruz was crowned winner. Ayan, kung hindi pa kayo updated, di ba, nakakaloka naman talaga ang ating Kamusta naman na ang ating mga kapitbahay dyan, di ba? Magtataasan na naman ang mga kilay nito, mga ito, di ba? Dahil nga napaimburnal na naman sila, di ba? Ang mga Indo at mga Chay-Choy, di ba? Ay, nako, sa totoo lang, no, buti pa itong pageant na ito, no? Hindi nawawala ang Philippines. Alam nila ang kalibre talaga ng Pilipinas. Ibang-iba talaga mga bweks, no? My God, wala akong masabi. Times parang top 5, di ba? Nakakaloka, lagi tayong pasok. Alam nila talaga yung high caliber ng Pilipinas, no? Kudos dito sa Malaysia. Sa totoo lang, Malaysia is our lucky charm talaga, no? Pero hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan lucky charm. Tingin ko on destiny lang talaga at destiny lang talaga, no? With special award pa. Popularity lang naman, di ba? Go Philippines na yan, maintain the winning streak dyan sa Miss Cosmo World, di ba? Nakakaloka ito. At yung pa-premyo, nakakaloka. Bago tayo magpunta dyan, no? Top 3 for 3 consecutive years naman ito, no? Lang naman, ha? Ayan, sa mga syupit bahay natin dyan. Nung 2022, winner tayo. Nung 2023, first runner-up. Nung 2024, second runner-up. Saan ka pa? Patapos na ang taon, pero meron pa rin tayo mga hinahakot na mga corona. Nakita nyo naman ang corona niya, parehong-pareho sa corona ko, di ba? Yung sa akin, binili ko sa Lazada, pinakabili ko sa kapatid ko or sa Shopee yata. I don't know yung sa kanila. Very similar yan sa Miss Universe, Miss Universe crown ni Shanice Palacios, no? I don't know ano nangyari, bala sila dyan. Kung may issue sila. Pero ang ganda kasi na tong corona na ito, no? Ang laki ng price, mga bweks. Nakakaloka naman ang corona. Ay, corona ang price. Ano ba yan? Nag-message kasi yung tatay ko. Nawala ako. Nakita ko yung notification. Nakakaloka. Ang laki ng price. 2.3 million pesos sa angka pa. Panalong-panalo. Winner na winner. Kaya naman nung last year, yung mga nakaraang taon, hindi naman ganyan karami yung mga dyan eh. Yung mga sumasaling mga kandidata, pero ngayon parami na sila ng parami. 'Di ba? 2.3 million mga bweks as second runner-up. Tapos yung title, 6 point something million pesos. Di ba? Nakakatuwa naman itong na ito. Papageant na ito, hindi katulad nung isa dyan sa Chabi-Chabi, di ba? Yung isang Miss Cash mo na walang ginawa kundi magkulimbat ng pera doon sa, ay nako, sa kanilang mga pa-votings dyan. Nakakaloka itong Miss Cash mo na ito, nanggigigil ako sa inyo, di ba? At least ito, Miss Cosmo World, sila ang nagbibigay ng pera. Hindi sila yung nangungulimbat ng pera, di ba? Nakakaloka kayo. Charot. But anyway, no, umiinit na naman ang ulo ko dyan sa Miss Cosmo. Naalala ko na naman yung ginawa nila kay Atisa Manalo, mga bweks. Batuhin ko kayo ng telepono. Batuhin ko kayo ng mga na mga burat na pinagbibili ko sa Indonesia. Charot. But anyway, mga bweks, ito nga, nakakaloka. Si Kirk Bondad, lagi niyo binabanggit sa akin sa Mr. World. Sabi ko sa inyo, hindi ko siya masyadong bet, no? Gwapo siya, of course, maganda yung katawan. Pero parang nakikita ko ang daming gwapo doon, no? Hindi ako naging fan
ni Kirk Bondad, no? Pero ngayon, dito sa kanyang laban, dito sa, anong tawag dito, sa Mr. World National Costume Competition, ay talaga naman mga buweks. Lumuwa na ng bonggang-bongga ang aking mga mata, mga buweks. Nabulunan na ako. Charing. Nabulunan na ako. Grabe mga Bex, nakakatuwa yung performance niya. Ang ganda nung igurot na niya, national costume niya, sa totoo lang. Ang ganda, kung hindi ako nagkakamali, igurot, di ba? Ang ganda, bagay na bagay. Ang katawan, putok na putok. Ang mga muscles, di ba? Ang ganda ng pose and poise, ang face card. Lalaking lalaki, ang gwapo. Grabe mga Bex. Para kang ibabalibag kung saan sa ang sulok ng daigdig. Di ba? Nakakaloka. Tapos yung, alam mo yung pagsasalita niya, lalaking lalaki, mga buweks. Parang tipong, ay naku, luluhuran mo na. Ang gwapo nitong lalaking ito. Ngayon ko lang talaga nakita, no? Siguro daling sa mga lightings, no? Tapos ngayon talagang hubog na hubog ang katawan niya. Laban na laban. Pati si Julia Morley doon, no? Napanganga na, naglaway na. Ano pa ba yung naglaway? Charot! So ako naglaway ako, nagbasa. Charing! So ayun nga, nakakaloka itong si Kirk Bondad, no? Ang sure. Hindi ako maka-move on. Kaya sabi ko sa inyo kanina sa live natin, gagawan ko na ito ng vlog para yung feelings, yung emotion ko na hanggang ngayon nandito pa, doon sa napanood natin, maibuga ko pa. Kasi baka pag tomorrow, wala na siya, di ba? Nawala na ako ng gana. Kasi nga, syempre, alam niyo na, no? Iba kasi pag kapapanood mo pa lang or yung mga on the spot na ganyan, na ibubuga mo yung tunay na hindi siya scripted, di ba? So ayun, nakakatuwa lang. Congratulations dito kay Kirk Bondad. Alam niyo sa tingin ko, aarangkada tayo ng bonggang-bongga. Parang na-feel ko bigla yung goosebumps, kinilabutan ako sa kanyang performance. Nakakaloka lang talaga mga buweks. Super galing niya. Super galing talaga. Hindi tayo nagkamali na sa pinadala natin ditong kandidato, no? Dito sa Mr. World ngayong taon, sobra-sobra kinilabutan ako, naramdaman ko siya, yung pagsasalita niya sa mikropono ay talaga mga buweks. Sobra-sobra. Yung conviction, yung gigil, no, sa pagsasalita, grabe talaga. Napaka-articulate nitong taong ito. Tingin ko manlalamon talaga ito ng mikropono, mga buweks. Gusto ko rin lumamon ng mikropono niya. Charot, meron itong jowa. Baka mamaya iuntog na lang ako sa... Sana iuntog ako dun sa dapat iuntog. Di ba? Charing! So, ayun. Ay, nako. Parang kinikiliti ang aking chifi. Kinikiliti ang aking ang aking kifi, mga buweks. Hindi ako maka-move on. Ang sharp niya. Parang gusto ko siyang ulamin every day. Charing! So, ayun. Congratulations dito kay Kirk Bondad, no? Grabe, salamat at nilalaban mo ang Pilipinas dito sa Mr. World. Maraming salamat sa'yo. At nafe-feel ko, my God, mga buweks, hindi tayo malabong mapaimbornal, no? Posible nating masungkit ang titulo, or may corona ba dito, or ang titulo, or ang corona sa Mr. World ngayong taon. Sobrang powerful, di kalibre ang ating kandidato dyan sa Mr. World. Ewan ko na lang dito kay Julia, no? Kay Julia Clarete, charot. Kasi ito, may rin ito Wala akong tiwala sa pagbumuka nito. Well, ayun mga buweks, panoorin nyo itong reaction ko, no, nung live kanina. Kung gusto nyo lang naman, no? Ayun! Oo ba? Mr. World Philippines Nepal. now in a national costume named Warrior, which is a tribute to the rich heritage of the mountainous province of Igorot. The diversity and complexity in the scenes of this outfit showcase the creativity of the local women. The outer armor creates the image of a water buffalo ready to hunt with courage and determination to protect the ancestors. The image of a rice god decorates the headdress, honoring the agricultural livelihood of the Filipino people. Oh, gano'n na katawan! Magaling so handsome. Hi, Vietnam, and to everybody who is watching right now. Kirk Bondad is my name. As a fitness coach, brand endorser, and content creator, I help people to be better than yesterday. But today, I'm representing the might and the proud of the Republic of the Philippines! Oh my God!
Panalo ng sarap. Yummy! Ang ganda ng katawan. My God. He's so handsome, mga buweks. Ayoko na. Ang ganda ng katawan niya. Ang gwapo niya. In fairness, nag-glow siya. Mas bet ko na siya ngayon. Grabe ka, Kirk! Ayoko na, Kirk! Grabe ka! Babuyin mo ako, Kirk! Babuyin mo ako ng bonggang-bongga! Charing! Tangina, ang sarap, mga buweks! Ay, nako. Sumasakit ang ulo ko, Kirk! Grabe! Ayoko na. Winner. Love it. At saka yung performance niya, yung execution. Diyos ko, ayoko na! Sumakit ang ulo ko, Kirk! Nabertigo ako. Oh my God, pukinang ina. Ang gwapo. Ay, Diyos ko, ayoko na. Winner. This national costume of Sri Lanka, the unique blend of strength and mysticism with the story of Athkanda. Ayoko na yung mga sumunod. Grabe! Shit! Ang ganda pa ng accent. No? Ang ganda magsalita. Laban na laban! Ganon dapat, di ba, Philippines? Pag nagre-represent ng country natin, no, sa mga national costume, dapat ganyan kay Kirk. Nako, dapat anuin nyo yan. Tularan nyo, no? Total performer. Tangina, hindi ko kinaya. Ayoko na. At sorry mga bricks, nakalimutan ko. Alam nyo, kumakain na ako. Bigla ko naalala. Ito pa lang si Kirk Bondad, no? Pasok din siya sa top 20. Ayan ha, top 20 ng Best in National Costume. O, diba? May tinga-tingnan yata ako. Ayoko lang itong i-skip, no? So, ayun, congratulations nga dito kay Kirk Bondad, no? Na inilaban ang bansang Pilipinas dito sa Vietnam sa Mr. World 2024. Ayan, baka may mga lumabas-labas sa tinga sa bunga. Kumakain na kasi ako. Ayan, late dinner ko dahil sa inyo mga walang iya. Ayun, pasok tayo sa top 20 ng Best in National Costume sa Mr. World 2024 na ginaganap ngayon sa bansang Vietnam. O diba, kudos sa ating kababayan at ang ating pambatong si Kirk Bondad. Thank you so much and congratulations! Anyway, mga buweks, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan, mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!